nga ang ano natin, ang pag-uusapan natin, itong si dating Senador Antonio Trillanes. Ito ang dating senador na ang galing-galing mang-urat. Napakagaling magsalita ng puros kapalpakan. Napakagaling mameke ng mga balita, magbigay ng mga intel na puta sa mga tanga yata galing. Pero walang hiya, kapag ka siya ang tinapik mo, gigil na gigil, demanda ng demanda ang hinayupak. Salamat sa pakikiramay. Naku, Tess Bingo, kasama mo kami sa lahat. Lagi mong tatandaan yan na pag malungkot ka, punta ka lang dito, pasasayahin kita. Kahit kumanta ako para sa'yo. Kahit sumayaw ako dito, mapasaya ka lang. Ganyan namin kamahal ang mga kapatid natin dito sa ating kulto, Boss Dada TV. Sabi ni Choli Chori, Boss Dada, yung ibang vloggers na nagkakalye-serye, karamihan Duterte ang gusto. Of course. Alam na natin yun, Diyos ko. Hindi naman mananalo ang mga hinayupak na yan kung wala sa Duterte. That's a no-brainer. So itong ang tukmol na to, ito si Tolonges, ang hilig nitong, alam mo na, hilig nito maggawa ng mga istorya. Ano ba yung mga istorya ang ginawa nito? Nung una, gumawa to ng istorya, si Duterte daw ay mamamatay tao sa Davao. Wala naman sa ebidensya. Tapos si Duterte daw ay merong bilyon mga pera daw sa bangko. Nagpunta pa yan dyan sa may Ortigas BPI. Chaya, hinarap ni Sal Panelo yan dyan. Hindi naman niya napatunayan. Sinabi niya na si Pulong Duterte ay miyembro ng Triad. May tattoo daw ng dragon sa likod. Chaya, puro tigyawat pala yung likod ni Pulong Duterte, hindi pwedeng tatuan. So palpak na naman, si Bongo daw, miyembro din ng Triad. Meron daw nakita daw yung likod niya, may mga itim-itim na bilog. Pucha, bentusa pala. Eto na naman nakaraan, nagsalita na naman. Doon sa hindi pala yung interview niya kay Shakur. Yung international media, sabi niya ron, nagkalat. Are you a Democrat? Sabi niya, I'm Nationalista Party. Tanga. Hindi sinasabing kung anong partido mo. Ang tanong, kung ikaw ba ay makademokrasya, ikaw ba ay hindi makademokrasya, ganyan. So doon, nag-ano na naman siya, nag-analyze na naman siya doon. Sabi niya na ito si Duterte pabagsak na. By December, pababa na yan, tapos next year, wala na yan. Pucha yan, hanggang umalis si Duterte sa pagiging presidente, lintik yung kanyang trust rating. Pucha yan. Nung nag-uusap sila ni Shakur, 75% lang. Nung umalis si PRD, Diyos ko, kulang muntik ng mag 100%. Saan ka naman makakita pagkatapos niya pa, nagkaroon pa ng pasasalamat sa kanya. Salamat PRRD. Saan ka naman makakita ng ganyan? First time in history na ang isang outgoing president ay sineselebrate dahil sa dami ng magandang nagawa. Samantalang yung mga dating presidente, puchayang kada matatapos ang termino ng dating presidente, kung di mamatay, makulong dahil sa mga kasong pandarambong. Pero itong si PRD, Diyos ko, talagang matatapos na. Nagpasalamat pa yung mga tao sa kanya dahil sa magandang pag-handle niya ng bansa natin, enough para tayo'y maadik. Kaya nga ang naging Trillanes, alam mo ba, ang naging pambubudol ng mga Marcos noong kampanya is itutuloy nila lahat ng nagawa ni PRD. Kaya ang daming bumoto sa kanila dahil sinabi nila itutuloy namin lahat ng mga nasimulan ni Duterte. Pucha, yung pala itutuloy nila na wag ituloy at hayupin itong pamilya ng mga Duterte. Diba? Diba dati yun ang sinabi na nabudol kayo kasi sabi itutuloy namin lahat
itutuloy namin lahat ng mga ng mga nagawa ni PRRD, di ba? O ano nangyari? Itinuloy ba? Di ba hindi naman? O kaya ayan ngayon ang nangyari. O eto ngayon si Tililing hindi humihinto. Simula pa nung una hanggang ngayon, mantakin mo nung senador siya, nasa posisyon siya, wala kang ang nagawa para kumbaga ipa-convict etong mapatunayan na talagang mga korap etong mga Duterte. Ngayon pa kaya na pribadong tao ka na lang? Ang dami-dami mong sinasabi tungkol sa mga Duterte. Hindi mo napapansin yung problema ng bayan natin, yung problemang ginagawa sa kasalukuyan nitong administrasyon? Bakit? Nag-a-apply ka ba sa administrasyon? Kaya ikaw ngayon ay papogi ng papogi dahil ayaw sa'yo ng dilawan. Pucha, kompleto na yung slate ng kompleto na yung slate, halos makukompleto na yung slate ng Uniteam. Tapos sa Caloocan, ayaw naman nila sa'yo, di ka naman daw taga-ron. Oo, di ka naman daw nila kilala. Bigla ka na lang naging concern sa bigla ka na lang naging concern sa Caloocan. Gusto mong baguhin yung Caloocan. Ang tagal-tagal mo, senador. Wala ka naman nagawa sa Caloocan. Kaisa-isang nagawa mo, basketball court sa harap daw ng bahay mo. Pinangalanan mo pa sa'yo. Kaya pakinggan natin mga boss. Sabi nga niya dito sa kanyang interview na to, wala daw silbi, mahina daw si Inday Sara. Tangin na, mahina pala si Inday, mahina pala yung mga Duterte. Bakit tinatarget nyo pa? Bakit bigla kayong nagwala? Bigla kayong nagsilabasan sa mga lungganin nyo? Nagsilabasan kayo sa mga imbornal noong biglang nagdeklara si Inday Sara na 3 mga Duterte yung tatakbo sa 2025. Bakit biglang double time yung inyong paninira? Ngayon naman, nag-file ka nung nakaraan ng kaso ng plunder. Ngayon naman, free gate naman yung kaso na sinasampa mo. Hindi ba? Nagkaroon na nga dati ng hearing sa Senado niyan. Wala naman nangyari.